Umiling ang kanyang cellphone sa ibabaw ng granite countertop, isang maikling, halos magalang na tunog sa gitna ng katahimikan ng malawak na condo unit. Isang mensahe. Mula sa isang numerong hindi pamilyar. Binuksan ito ni Ara, at sa isang iglap, ang mainit at mabangong hangin mula sa niluluto niyang adobo ay biglang nanlamig. Isang litrato. Isang lalaki at isang babae, magkalapit sa isang madilim na bar, ang mga mukha nila ay naliligo sa mamahaling ilaw. Ang lalaki ay si Miggy. Ang kanyang Miggy. Ang babae hindi niya kilala. Maganda ito, sopistikada, at ang paraan ng paglapit nito kay Miggy ay may kasamang pag-aari. Sa ilalim ng litrato, may mga salitang tila sinaksak sa kanyang puso. I-traino ang Siangelay Giernay. Parang biglang naging 10 kilong bakal ang cellphone sa kanyang kamay. Nanlamig ang kanyang mga daliri habang binabasa niya ulit ang mga salita, umaasang nagkamali lang siya ng basa. Ngunit hindi. Malinaw na malinaw ito. Napahawak siya sa countertop para suportahan ang sarili. Ang amoy ng bawang at toyo na kanina lang ay nagpapaalala sa kanya ng tahanan at pagmamahal, ngayon ay parang gusto niyang isuka. Isang sorpresa sana ito. Ito ang kanilang ika-6 na buwan bilang magkasintahan. Isang maliit na selebrasyon na siya mismo ang nagplano. Nagpaalam siya ng maaga sa trabaho sa coffee shop, dumaan sa grocery, at pumunta dito sa kondo ni Miggy para ipagluto ito ng paborito nitong pagkain. Adobo. Isang pagkain simple para sa isang lalaking komplikado ang mundo. Nilibot niya ng tingin ang lugar. Ang sahig na gawa sa mamahaling kahoy, ang mga bintanang mula sahig hanggang kisam na tanaw ang kumikinang na syudad ng Manila, ang mga piraso ng sining sa dingding na mas mahal pa siguro sa buong buhay niya. Ito ang mundo ni Miguel de Leon, ang CEO ng Innovate Corp. Isang mundo na napakalayo sa kanyang maliit na apartment at sa amoy ng kapeng bumubuhay sa kanya araw-araw. Ngunit sa loob ng 6 na buwan, pinaramdam sa kanya ni Miggy na kabilang siya rito. Naalala niya ang araw na una silang nagkita. Pumasok ito sa coffee shop niya, suot ang isang perpektong plansadong suit, pero may pagod sa kanyang mga mata. Nag-order ito ng pinakamatapang na kape. At sa gitna ng kanyang abalang araw, may kung anong nag-udyok kay Ara na iguhit ang isang maliit na nakangiting mukha sa foam ng lot nito. Kinabukasan, bumalik ito. At sa susunod na araw, hanggang sa ang pag-uusap nila tungkol sa kape ay naging pag-uusap tungkol sa mga pangarap, sa mga takot, at sa mga simpleng bagay na nagpapasaya sa kanila. Ipinakita sa kanya ni Miggy ang isang bahagi nito na hindi nakikita ng mundo, ang lalaking mahilig sa lumang pelikula, ang lalaking kumakain ng fishball sa kalye basta't nakadisgis, ang lalaking may pinakamalakas na tawa kapag nanonood ng comedy. Iyon ang Miggy na minahal niya. Hindi ang siye, kundi ang tao sa likod ng pangalan. At sa loob ng 6 na buwan, pinaniwalaan niya na ang pagmamahal na iyon ay sapat na. Sapat na para tulayin ang agwat ng kanilang mga mundo. Ngunit ang litratong iyon, ang mga salitang iyon, i-traino ang Siangelay Giernay. Parang isang luma at pamilyar na sugat na biglang kumirot. Bumalik sa kanyang alaala ang sakit. Ang nakaraang nagturo sa kanya na magduda. Isang dating kasintahan. Isang pangako ng kasal. At isang araw, nadiskubre niyang hindi lang pala siya ang pinangakuan nito. Naramdaman niya ulit ang lamig na iyon, ang pakiramdam na para siyang hangal, na napakaliit niya para paniwalaan na karapat-dapat siyang mahalin ng buo at tapat. Ipinangako niya sa sarili noon na hindi na siya magpapakatanga. Hindi na siya magbubulag-bulagan. Pero dumating si Miggy. At unti-unti, tinunaw nito ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Napatitig siya ulit sa cellphone. Pinatay niya ang apoy sa ilalim ng kaldero ng adobo. Nawala na ang kanyang gana. Nawala na ang init ng selebrasyon. Ang natira na lang ay ang nanunuot na lamig ng takot. Maya-maya pa, narinig niya ang mahinang pag-click ng pinto. Dumating na siya. Mabilis niyang pinunasan ang namumuong luha sa kanyang mga mata at ipinasok ang cellphone sa kanyang bulsa. Pinilit niyang ngumiti, isang ngiting alam niyang hindi aabot sa kanyang mga mata. Pumasok si Miggy, niluwagan ang kurbata sa kanyang leg. May pagod sa kanyang mukha, pero nang makita siya nito, isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiting dati ay kayang magpabago ng buong araw ni Ara. "Hey, love," sabi nito, ang boses ay malalim at bahagyang pagod. Lumapit ito at hahalikan sana siya sa labi, pero bahagya siyang umatras.
Naramdaman niya ang init ng mga labi nito sa kanyang pisngi. Ang bango naman yan. Hindi siya sumagot. Ang puso niya ay gustong maniwala sa pagod na nakikita niya sa mga mata nito. Gusto niyang yakapin ito at kalimutan na lang ang lahat. Pero ang isip niya ay sinisigawan siya ng imahe. Ang imahe mula sa litrato. Ang imahe ng pagtawa nito kasama ang ibang babae. Napansin ni Miggy ang kanyang katahimikan. Nawala ang ngiti sa kanyang mga labi, napalitan ng pag-aalala. May problema ba, Ara? Tanong nito, ang boses ay maseryoso na ngayon. Dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone mula sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ito kay Miggy. Hindi na niya kailangang magsalita. Ang litrato ang nagsalita para sa kanya. Kinuha ni Miggy ang cellphone. Nakita ni Ara ang mabilis na pagbabago sa kanyang mukha mula sa pag-aalala, naging pagkagulat, at pagkatapos ay isang bagay na hindi niya mabasa. Isang bagay na madilim at sarado. Humigpit ang pagkakahawak nito sa panga, at ang mga mata nito na kanina lang ay malambot, ngayon ay tila may pader na humaharang. Sino siya? Halos pabulong na tanong ni Ara, ang boses niya ay nanginginig at nagbabantang mabasag. Tumingin si Miggy mula sa cellphone patungo sa kanya. Bumuntong hininga ito, isang malalim na hiningang puno ng pagod na hindi lang galing sa trabaho, kundi galing sa kung saan pa. At ang mga sumunod na salita nito ang dumurog sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Ara. Ara, please. Huwag ngayon. Pagod ako. Tila sinampal si Ara ng hindi nakikitang kamay. Pagod? Miggy, ano to? Kailangan kong malaman, pagmamakaawa niya, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Umiling si Miggy, iniwas ang tingin. Ang pag-iwas na yon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Mag-usap tayo bukas. Iyon lang ang sinabi niya. Marahan niyang ibinaba ang cellphone sa mesa, at walang lingon-likod na naglakad patungo sa kanilang kwarto. Narinig ni Ara ang marahang pag-click ng pinto ng banyo. Naiwan siyang nakatayong mag-isa sa gitna ng sala, na para bang biglang naging dayuhan sa lugar na yon. Ang katahimikan ay nakakabingi, binasag lang ng mahinang ugong ng aircon. Ang amoy ng adobo na niluto niya ng may pagmamahal ay tila sumusumbat sa kanya. Tumingin siya sa saradong pinto, at pagkatapos ay sa litrato sa cellphone na nakapatong sa mesa. Iniwan siyang mag-isa, kasama ang isang tanong, isang litrato, at ang luma niyang takot na muling nabuhay at ngayon ay sinasakmal siya ng buo. Ang tunog ng kanyang ballpen na paulit-ulit na tumatama sa mamahaling kahoy ng conference table ang tanging ingay na pinapansin ni Miggy. Nasa gitna siya ng isang critical na board meeting, pinapaligiran ng mga pinakamahalagang tao sa Innovate Corp, pero ang isip niya ay nasa ibang lugar. Ang isip niya ay nasa apartment niya kagabi. Sa amoy ng adobong hindi nila kinain. Sa mukha ni Ara na puno ng sakit at pagdududa. Napapikit siya ng mariin. Isang pagkakamali. Alam niyang isang malaking pagkakamali ang pagtalikod niya kay Ara kagabi. Pero sa pagod at bigat ng kanyang nararamdaman, hindi niya alam kung paano magsisimula. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na ipinangako niyang ililihim? Sir? Emma de Leon? Napamulat siya. Ang lahat ng mata sa kwarto ay nakatuon sa kanya. Pati na rin ang mga mata ni Katrina Gonzalez na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. Ang bagong lead architect ng kanilang pinakamalaking proyekto. Nakatingin ito sa kanya, may bahagyang ngiti sa mga labi, isang ngiting tila nagsasabing, alam ko kung nasaan ang isip mo. Tumikim siya at pilit na ibinalik ang sarili sa kasalukuyan. Inly apologies. Yes, I agree with the revised budget. Let's proceed. Pagkatapos ng meeting, nagmamadali siyang bumalik sa kanyang opisina, umaasang makatakas. Pero huli na. Sumunod si Katrina sa kanya, isinara ang pinto ng walang paalam. Miggy, sandali, sabi nito, ang boses ay malambing ngunit may diin. Napahilamos siya sa kanyang mukha, hindi na itinatago ang pagkainis. What is it, Katrina? I'm busy. Nakita ko ang hitsura mo kanina. Nag-away ba kayo ng girlfriend mo? Tanong nito, umupo sa silyang nasa tapat ng kanyang mesa na para bang pag-aari niya ang lugar. Dahil ba sa akin? Hindi siya sumagot. Ang pananahimik niya ay sapat ng kumpirmasyon. Bumuntong hininga si Katrina, isang pagbuntong hininga na puno ng drama. Miggy, alam mo namang ginagawa ko lang ang trabaho ko. At nagpapasalamat ako sa lahat ng tulong mo.
Kung nabubuhay lang si Kuya David ngayon, sigurado akong matutuwa siyang makita na tinutupad mo ang pangako mo sa kanya. Biglang kumirot ang isang pamilyar na sakit sa dibdib ni Miggy sa pagkakabanggit ng pangalan ng kanyang yumaong kaibigan. David. Ang kanyang matalik na kaibigan. Ang kapatid ni Katrina. Ang dahilan kung bakit siya napasok sa gulong ito. Ang alaala ng aksidente, ang bigat ng pagsisisi iyon ang kadenang nakagapos sa kanya. Huwag mong gamitin ang pangalan ng kapatid mo, mariin niyang sabi. Hindi ko siya ginagamit, malumanay na sagot ni Katrina, pero ang mga mata nito ay matalim. Sinasabi ko lang ang totoo. May utang na loob ako sa'yo, Miggy. At may responsibilidad ka sa akin. Huwag mong hayaang masira yan ng isang simpleng babae. Huwag mong tatawaging simpleng babae si Ara, tumayo si Miggy, ang boses ay nagbabaga sa galit. Tapos na tayo mag-usap. Lumabas si Katrina sa kanyang opisina, nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan at ng laso ng kanyang mga salita. Napaupo si Miggy, sapo ang kanyang ulo. Kailangan niyang ayusin ito. Kailangan niyang bumawi kay Ara. At sa isip ng isang lalaking sanay na ayusin ang lahat gamit ang kanyang kapangyarihan at yaman, iisa lang ang pumasok na solusyon sa kanyang isip. Isang grand gesture. Pagdating ng tanghali, sa halip na kumain, nagpunta siya sa isang kilalang jewelry store sa isang mamahaling mall. Ang mga kumikinang na diamante at ginto sa paligid niya ay tila sumasalamin sa gulo ng kanyang isipan. I need something special, sabi niya sa sales lady. Para sa isang taong napakahalaga. Itinuro sa kanya ang isang maliit at eleganteng kwintas na may isang kumikinang na diamond pendant. Simple, pero may dating. Parang si Ara. This will show her how much I love her, bulong niya sa sarili, habang iniaabot ang kanyang credit card. This will fix everything. Dala ang maliit na kahon na naglalaman ng mamahaling kwintas, nagpunta siya sa coffee shop ni Ara. Malamig ang salubong sa kanya ng mga empleyado nito. Nakita niya si Ara sa likod ng counter, nagtitimpla ng kape, ang bawat galaw ay mekanikal at walang buhay. Nilapitan niya ito. Ara, can we talk? Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay walang emosyon. Busy ako, Miggy. Please, pagmamakaawa niya. Hinila niya ito ng marahan papunta sa isang sulok ng shop. Inilabas niya ang maliit na kahon at binuksan ito sa harap niya. Kumislap ang diamante sa ilalim ng ilaw ng coffee shop. Para sa'yo. Peace offering. Tiningnan ni Ara ang kwintas, pagkatapos ay tumingin sa kanyang mga mata. Walang kislap ng saya. Walang bakas ng pagpapatawad. Ang nakita lang ni Miggy ay isang malalim na kalungkutan. Hindi ko kailangan ng alahas, Miggy, sabi ni Ara, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ang kailangan ko ay katotohanan. Natigilan si Miggy. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Ara, I love you. Maniwala ka sa akin. Paano ako maniniwala kung ayaw mong magsalita? Tanong nito, ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. At sa gitna ng kanilang pagtatalo, sa pinakamasamang posibleng pagkakataon, umiling ang kanyang cellphone sa bulsa. Kinapa niya ito at inilabas. Sa pag-ilaw ng screen, nakita ni Ara ang pangalang nagpapatunay sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Katrina. Nakita ni Miggy ang unti-unting pagguho ng pag-asa sa mukha ni Ara. Bumagsak ang mga balikat nito, at isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Sagutin mo, sabi ni Ara, ang boses ay halos pabulong na sa sakit. Baka mas importante yan. At bago pa man makasagot si Miggy, tinalikuran na siya nito at bumalik sa likod ng counter. Iniwan siyang nakatayo roon na hawak ang isang kahon ng mamahaling kwintas, isang tawag na hindi masagot, at ang pakiramdam na lalo lang niyang pinalala ang lahat. Ang pamilyar na amoy ng bagong giniling na kape ay hindi na nagdulot ng aliw kay Ara. Ang bawat tunog sa loob ng kapihan ni Ara, ang pag-steam ng gatas, ang pag-click ng cash register, ang mahinang usapan ng mga customer, ay parang ingay na lang sa kanyang tainga. Walang kibong gumagalaw si Ara sa likod ng counter. Automatiko ang kanyang mga kamay sa pagtimpla ng kape, pero ang kanyang isip ay lumilipad, pabalik-balik sa mga eksena ng nagdaang 2 araw. Ang litrato. Ang pag-iwas ni Miggy. Ang mamahaling kwintas na hindi niya kayang tanggapin. At ang pangalan ni Katrina na umilaw sa screen ng cellphone nito. Para siyang isang baso na may lamat. Sa labas, mukha pa ring buo, pero sa loob, alam niyang isang maling galaw lang ay bibigay na siya at magkakadurog-durog. Isang large Americano, please.
Isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang pag-isip. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Leo Santos, ang kanyang kaibigan mula pa noong high school. May dala itong isang paper bag na amoy paborito niyang siopaw. Leo, mahinang sabi ni Ara, pilit nang umiti. Tinitigan siya ni Leo, ang mga mata nito'y puno ng pag-aalala. Hindi ito nagtanong. Hindi ito nang usisa. Inilapag lang nito ang paper bag sa counter. Hindi ka pa siguro nagtatanghalian. Kumain ka muna. May kung anong kumurot sa puso ni Ara. Ang simpleng kabaitan ni Leo ay isang bagay na hindi niya namamalayan na kailangan pala niya. Umiling siya. Salamat, Leo. Pero busog pa ako. Hindi ako alis dito hanggat hindi mo kinakain yan, sabi ni Leo, sabay upo sa isang stool na malapit sa counter. Kukwentuhan na lang kita tungkol sa bago kong art exhibit para hindi ka mainit. At nagsimula ngang magkwento si Leo. Tungkol sa isang batang pintor na nadiskubre niya, tungkol sa mga nakakatawang nangyari sa gallery. Hindi niya binanggit si Miggy. Hindi niya binanggit ang halatang kalungkutan sa mga mata ni Ara. Nandoon lang siya, isang presensyang kalmado at mapagkakatiwalaan, na unti-unting nagbibigay ng kaunting init sa nanlalamig niyang puso. Nasa kalagitnaan sila ng pagtawa sa isang kwento ni Leo nang bumukas ang pinto ng coffee shop. Isang tunog ng kampanilya na karaniwang gusto ni Ara, pero ngayon ay parang isang babala. Pumasok ang isang babaeng hindi niya kailanman malilimutan ang mukha. Ang babae sa litrato. Si Katrina Gonzalez. Suot nito ang isang damit na mas mahal pa siguro sa isang buwang kita ng shop niya. Ang bawat hakbang nito ay puno ng kumpiyansa habang lumalapit ito sa counter. Tila hindi nito napansin si Leo. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang kay Ara. Hi, sabi ni Katrina, ang ngiti nito ay matamis pero ang mga mata ay mapanuri. 1 caramel macchiato, please. Extra hot. Tumango lang si Ara at nagsimulang ihanda ang order, ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Naramdaman niya ang titig ni Katrina sa bawat galaw niya. So, muling nagsalita si Katrina, isinandal ang siko sa counter. Ikaw pala si Ara. Ang girlfriend ni Miggy. Ang paraan ng pagkasabi nito sa salitang girlfriend ay may halong pang-insulto. Pinilit ni Ara na maging profesional. Here's your order, ma'am. Pero hindi pa tapos si Katrina. Nagkunwari itong may inaayos sa kanyang buhok, isang galaw na sinadyang ipakita ang isang pamilyar na bagay sa kanyang pulsuhan. Isang silver bracelet na may maliliit na anting-anting. Isang bracelet na minsan nang ipinakita ni Miggy kay Ara sa isang online store. Tinatanong kung magugustuhan ba niya ito. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Ang ganda ng bracelet niyo, sabi ni Leo, na halatang napansin ang pagbabago sa mood ni Ara. Ngumiti si Katrina, isang ngiting tagumpay. Oh, this? Regalo sa akin. Matagal na. Tumingin ito ng diretsyo kay Ara. May mga bagay lang talaga na tumatagal. Lalo na kung malalim ang pinagsamahan. Di ba? May mga alaala na kami lang ni Miggy ang nakakaalam. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Ara. Kinuha ni Katrina ang kanyang kape at nag-iwan ng bayad. Bago ito tuluyang tumalikod, bumulong ito ng sapat lang para marinig ni Ara, sana alagaan mo siyang mabuti. He needs someone stable. Hindi yung pabigat. Pagkaalis ni Katrina, nabitawan ni Ara ang basahan na hawak niya. Excuse me lang, Leo, sabi niya, ang boses ay garalgal. Tumakbo siya papasok sa maliit na stockroom sa likod ng shop. Doon, sa gitna ng mga sako ng kape at mga kahon ng syrup, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang katawan sa sahig. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at humagulgol. Hindi na lang ito simpleng selos. Ito ay ang pakiramdam na totoo lahat ng kanyang kinatatakutan. Na siya ang panakipbutas. Na siya ang simpleng babae na hindi kailanman magiging sapat para sa isang mundo na tulad ng kay Miggy at Katrina. Nang sa wakas ay naubos na ang kanyang luha, nanginginig siyang tumayo. Kailangan niyang maging matatag. Para sa sarili niya. Bumalik siya sa labas, handa nang sabihin kay Leo na okay lang siya. Ngunit pag-upo niya sa kanyang pwesto, umilaw ang screen ng kanyang lumang laptop. Isang email notification. Mula sa isang address na hindi niya kilala. Ang subject, future plans. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Walang katawan ang email. Isang attachment lang. Isang ear file.
Nang i-click niya ito, isang architectural blueprint ang lumitaw sa kanyang screen. Isang magandang bahay. Isang modernong disenyo na may malaking hardin at swimming pool. Isang bahay na pangarap. At sa ibabang sulok ng blueprint, nakasulat ang mga pangalan ng arkitekto at kliyente. Architect, Katrina Gonzalez. Client, Miguel De Leon. At sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang maikling mensahe na para bang isang huling saksak sa kanyang naghihinalong puso. Walang sagot. Iyon ang pang-20 text message na ipinadala ni Miggy sa nakalipas na 2 oras. Iyon din ang resulta ng pang-10 tawag niya. Dumidiretso na lang ito sa voicemail, isang digital na pader na humaharang sa kanyang desperasyon. Ara, please. Kausapin mo ako. I can explain everything. I'm sorry. I was a fool. I love you. Please, just pick up. Ang mga mensahe niya ay mula sa pagmamakaawa hanggang sa purong panik. Bumalik siya sa coffee shop pagkatapos ng trabaho, pero sabi ng staff ay umuwi na raw si Ara. Nagpunta siya sa apartment nito, kumatok ng kumatok, pero walang nagbukas ng pinto. Ang katahimikan mula kay Ara ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Napasuntok si Miggy sa manibela ng kanyang mamahaling sasakyan. Ang lahat ng kapangyarihan niya bilang ang lahat ng pera na kaya niyang gastusin ay walang silbi ngayon. Hindi niya kayang pilitin si Ara na kausapin siya. Hindi niya kayang bilhin ang tiwala nitong sinira niya. Hindi niya alam kung saan pa pupunta. Ang kanyang kondo ay masyadong malamig at malaki nang wala si Ara. Ang apartment nito ay sarado para sa kanya. Kaya't dinala siya ng kanyang mga gulong sa isang lugar na matagal na niyang iniiwasan. Isang lugar na pinupuntahan niya lang kapag ang bigat ng mundo ay hindi na niya kaya. Nagmaneho siya paakyat sa isang pamilyar na daan sa Tagaytay. Habang paakyat, ang mga ilaw ng syudad ay unti-unting lumiliit sa kanyang rearview mirror, parang mga bituing pinapanood siyang tumakas. Pumatak ang ulan, mahina sa simula hanggang sa lumakas. Bawat pagpatak ng ulan sa windshield ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido, bawat isa ay bumibigkas ng isang pangalan, David. Ipinark niya ang sasakyan sa gilid ng isang bangin. Bumaba siya at sinalubong ang malamig na hangin at ambon. Sa harap niya ay isang simpleng memorial marker na gawa sa marmol. Isang pangalan at isang petsa ang nakaukit dito. David Gonzalez. 1,988 tandang bawas 2,018. Napaupo si Miggy sa basang damo sa harap ng marker, hindi alintana ang mamahalin niyang pantalon na nababasa. Dito nangyari ang lahat. Dito nagsimula ang lahat ng kasinungalingan. At sa paghampas ng hangin, bumalik ang lahat ng alaala na pilit niyang ibinabaon araw-araw. Flashback, 5 taon iyan nakalipas. Masyado kang mabilis, Miggy, sigaw ni David sa kanya, ang boses ay nangingibabaw sa ingay ng bar. This new venture is too risky. Pwedeng ikabagsak ng lahat ng pinaghirapan natin. Trust me, Dave. This is it. Ito ang maglalagay sa atin sa mapa, sagot ni Miggy, puno ng arogansya ng kabataan at tabumpay. You're being too safe. Minsan kailangan mong sumugal. Hindi ito sugal, Miggy. Kabaliwan to, uminit ang ulo ni David. Kung ipipilit mo to, bahala ka sa buhay mo. I'm out. Tumayo si David at padabog na umalis. Hinayaan lang siya ni Miggy, puno ng pride at inis. Akala niya, babalik din ito kapag lumamig na ang ulo. Pero hindi na ito bumalik. Isang oras ang lumipas, isang tawag ang natanggap niya. Isang pulis. Nagkaroon daw ng aksidente sa daan pababa ng Tagaytay. Isang kotse ang nawalan ng preno at sumalpok sa sasakyan ni David. Dead on arrival. Ang huling pag-uusap nila ay isang sigawan. Ang huling alaala niya kay David ay ang likod nitong papalayo sa galit. Sa burol, nakita niya ang isang batang-batang si Katrina, umiiyak sa isang sulok, nawalan ng kapatid at ng nag-iisang pamilya. Nilapitan siya nito, ang mga matay puno ng sakit at pagkalito. Kuya Miggy, anong gagawin ko ngayon? Wala na si Kuya. At doon, sa gitna ng kanyang nag-uumapaw na pagsisisi at sakit, niyakap ni Miggy si Katrina at bumulong ng isang pangakong magiging kadena niya habang buhay. Huwag kang mag-alala, Katrina. Andito ako. Ako na ang bahala sa'yo. Pangako. Iyan flashback. Pangako Bulong ni Miggy sa hangin, ang boses niya ay basag. Ang pangakong iyon.
Iyon ang dahilan kung bakit niya binigyan ng trabaho si Katrina kahit may mas kwalipikado. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya ito magawang paalisin sa kabila ng mga problema. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya masabi kay Ara ang totoo. Dahil ang pagsasabi ng totoo ay parang pag-amin sa sarili niyang kasalanan. Pero ngayon, habang nakaupo siya sa harap ng alaala ng kanyang kaibigan, isang masakit na katotohanan ang sumampal sa kanya. Ang pagtatago niya sa lihim para protektahan ang isang pangako sa nakaraan ay siyang sumisira sa nag-iisang bagay na nagbibigay sa kanya ng pag-asa sa kasalukuyan. Si Ara. Ang pagiging duwag niya na harapin ang sarili niyang multo ang siyang pumapatay sa pagmamahal na ibinibigay sa kanya ni Ara. Tumayo si Miggy, ang mukha ay basang-basa ng ulan at luha. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyon na matagal na niyang dapat ginawa. Sasabihin niya ang lahat. Ang tungkol kay David. Ang tungkol sa aksidente. Ang tungkol sa pangako niya kay Katrina. Wala na siyang itatago. Kahit pa kamuhian siya ni Ara pagkatapos. Karapatan niyang malaman ang totoo. Mabilis siyang bumalik sa sasakyan, ang puso'y kumakabog sa isang halo ng takot at determinasyon. Nagmaneho siya pabalik ng Maynila, ang bilis ng takbo niya ay katumbas ng pangangailangan niyang makarating agad kay Ara. Nang sa wakas ay marating niya ang pamilyar na kalye kung nasaan ang apartment ni Ara, huminga siya ng malalim. Ito na. Handa na siyang harapin ang lahat. Bumaba siya ng sasakyan. Papalapit na siya sa pinto nang bigla siyang mapahinto. Bumukas ang pinto ng apartment at lumabas si Ara. Sa likod nito ay si Leo. Gabi na at malamig at nakita ni Miggy kung paano marahang inilagay ni Leo ang suot nitong jacket sa mga balikat ni Ara. Isang simpleng kilos ng pag-aalaga. At nakita ni Miggy ang isang bagay na lalong dumurog sa kanyang puso. Ang mukha ni Ara. Sa piling ni Leo, sa ilalim ng ilaw ng poste, ang mukha ni Ara ay kalmado. Payapa. Isang kapayapaan na hindi niya nakita sa mga mata nito sa nakalipas na mga araw. Isang kapayapaan na halatang hindi niya kayang ibigay. Napatago siya sa dilim sa likod ng isang poste, ang mga kamao ay nakakuyom, ang dibdib ay tila sasabog. Dala niya ang katotohanan na handa na niyang sabihin, pero sa isang iglap, naramdaman niya. Baka huli na ang lahat. Nakatayo si Ara sa labas ng kanyang apartment, ang jacket ni Leo ay nakabalot sa kanyang mga balikat. Ang init nito ay isang pisikal na paalala ng kabaitang ipinakita sa kanya, isang kabaitang lalong nagpatingkad sa lamig na nararamdaman niya sa loob. Salamat, Leo, sabi ni Ara, ang boses ay mahina. Sa jacket sa siopaw sa lahat. Ngumiti si Leo, isang ngiting malungkot. Wala yon. Basta't para sa'yo. Tinitigan siya nito ng diretsyo sa mata. Ano man ang maging desisyon mo, Ara, pakinggan mo ang puso mo. Pero protektahan mo rin yan. Okay. Hindi ka nag-iisa. Tumango si Ara. Sa mga salitang iyon, naramdaman niya ang pagtibay ng isang desisyong kanina pa namumuo sa kanyang isipan. Isang desisyong masakit pero kailangan. Kailangan para sa sarili niya. Hinintay niyang makaalis si Leo bago siya pumasok sa kanyang apartment. Hindi niya binuksan ang ilaw. Sa dilim, kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-type ng isang maikling mensahe para kay Miggy. Magkita tayo. Sa park malapit sa inyo. Ngayon na. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Alam niyang darating ito. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang maliit na bagay mula sa kanyang drawer. Isang susi. Ang susi sa condo unit ni Miggy. Ang susi sa isang buhay na akala niya ay para sa kanya. Malamig ito sa kanyang palad. Naglakad si Ara papunta sa parke. Isang lugar na neutral. Walang alaala nila dito. Walang mamahaling kasangkapan o amoy ng kape. Isang blankong espasyo, perpekto para sa isang pagtatapos. Umupo siya sa isang bakanting bench sa ilalim ng isang puno. Ang hangin ng gabi ay malamig pero hindi na niya ito nararamdaman. Manhid na ang kanyang balat. Manhid na ang kanyang puso. Ang nararamdaman na lang niya ay isang nakakapanghina, malalim na pagod. Isang klase ng pagod na hindi kayang ayusin ng tulog. Pagod sa kaluluwa. Pagod na siyang magduda. Pagod na siyang makaramdam na maliit siya. Pagod na siyang maghintay sa mga paliwanag na hindi dumarating. Pagod na siyang umasa. Ilang minuto pa, natanaw na niya ang figura ni Miggy, nagmamadaling naglalakad palapit sa kanya. Kahit sa dilim, nakita niya ang desperasyon sa mukha nito.
Ang gusot sa damit nito. Ang pag-aalala sa mga mata nito. Isang bahagi ng puso niya ang kumirot para dito. Ang bahaging iyon na minahal siya ng walang pag-aalinlangan. Pero pinatahimik niya ang bahaging iyon. Ngayong gabi, kailangan niyang unahin ang sarili niya. Ara, sabi ni Miggy, halos habol ang hininga nang makarating ito sa harap niya. Salamat at pumayag kang kausapin ako. Magpapaliwanag ako. Lahat-lahat. Umiling si Ara, hindi tumitingin sa mga mata nito. Nakatuon ang kanyang tingin sa isang dahong nalaglag sa kanyang paanan. Huli na para dyan, Miggy. No, please, pakinggan mo muna ako, pagmamakaawa nito, umupo sa tabi niya. Si Katrina may dahilan kung bakit may nangyari sa nakaraan. Lagi namang may dahilan, di ba? Mahinang sabi ni Ara, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Lagi namang may nakaraan. Lagi namang may isang bagay na hindi mo masabi. At ako? Ako yung laging naghihintay. Naghihintay, umaasa, nagtatanong kung ako ba yung problema. Kung may kulang ba sa akin? Wala, Ara. Wala, Ara. Walang kulang sa'yo. Ako ang problema, sabi ni Miggy, ang boses ay puno ng pagsisisi. Sinubukan itong hawakan ang kanyang kamay, pero iniwas niya ito. Sa wakas, nag-angat siya ng tingin. Tinitigan niya ang lalaking minahal niya ng buong buo. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng pinakamatatamis na sandali at ng pinakamapapait na luha. Mahal kita, Miggy, sabi niya, at ang bawat salita ay totoo. Ang katotohanan iyon ang lalong nagpasakit sa susunod niyang sasabihin. Mahal na mahal kita. Pero mas pagod na ako. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Miggy. Ang pagkalito. Ang pagkabigla. Pagod na akong isipin kung ano ang ginagawa mo kapag hindi tayo magkasama. Pagod na akong makaramdam na para akong sekreto. Pagod na akong ikumpara ang sarili ko sa kanya, sa mundo ninyo, patuloy niya, ang boses ay kalmado na, tila tinanggap na ang katotohanan. Pagod na akong mahalin ka. Tumayo si Ara. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bulsa ang susi. Inilagay niya ito sa bench sa pagitan nila. Ang tunog ng pagtama ng metal sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Ano to? Halos pabulong na tanong ni Miggy. Hindi na siguro natin pareho kailangan yan, sagot ni Ara. Tinalikuran niya ito, at bawat hakbang papalayo ay parang may tinik na tumutusok sa kanyang talampakan. Narinig niyang tinawag ni Miggy ang kanyang pangalan, ang boses nito ay basag at desperado, pero hindi siya lumingon. Kung lilingon siya, alam niyang bibigay siya. Kung lilingon siya, babalik siya sa siklo ng pag-asa at pagkabigo. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating sa sakayan ng bus. Sumakay siya sa unang bus na huminto, hindi alintana kung saan ito papunta. Umupo siya sa tabi ng bintana at doon lang niya hinayaang bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Habang papalayo ang bus, tinitignan niya ang mga ilaw ng syudad na lumalabo dahil sa kanyang mga luha. Iniwan niya si Miggy. Iniwan niya ang isang pangarap. Iniwan niya ang pag-ibig na akala niya ay para sa kanya. Ang natira lang ay isang nakakabinging sakit at ang tanong na, ano na ngayon? Sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang umiling ang kanyang cellphone sa kanyang kamay. Isang unregistered number. Sa pagitan ng mga hikbi, sinagot niya ito. Hello. Katahimikan sa kabilang linya. At pagkatapos ay isang boses ng babae. Isang boses na malamig, kalmado, at puno ng tagumpay. Didn't eh. Si Katrina. At sa sandaling iyon, ang sakit na nararamdaman ni Ara ay napalitan ng isang nanlalamig na pagkatanto. Hindi ito isang simpleng kwento ng selos at hindi pagkakaunawaan. Ito ay isang laro. At siya ang talunan. Madilim ang opisina ni Miguel de Leon. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga ilaw ng syudad sa labas ng malawak na bintana, mga ilaw na parang nanunuya sa kadilimang bumabalot sa kanya. Nakaupo siya sa kanyang chair, pero pakiramdam niya ay isa siyang pulubing nawalan ng lahat. Sa ibabaw ng kanyang mesa, sa tabi ng mga importanteng dokumentong hindi niya magawang pansinin, ay nakabukas ang maliit na kahon. Sa loob nito, ang kumikinang na kwintas na binili niya para kay Ara. Isang simbolo ng kanyang katangahan. Isang simbolo ng lahat ng kanyang pagkakamali. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga huling salita ni Ara. Mahal kita, Miggy. Pero mas pagod na ako. Bawat salita ay parang isang piraso ng bubog na tumutusok sa kanyang dibdib.
Tinanggap niya ang lahat ng sisi. Siya ang nagkulang. Siya ang naging duwag. Siya ang sumira sa pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay niya. Napasubsob siya sa kanyang mesa, ang bigat ng pagsisisi ay halos hindi niya nakayanin. Handa na siyang sumuko. Handa na siyang tanggapin na tapos na ang lahat. At sa gitna ng katahimikan, biglang umiling ang kanyang telepono. Hindi niya sana ito papansinin, pero nakita niya ang pangalan sa screen. Si Leo. Para saan pa? Para ipamukha sa kanya na nanalo na ito. Sa kabila nito, sinagot niya ang tawag. Hello, Anya, ang boses ay walang kabuhay-buhay. Miggy, sabi ni Leo sa kabilang linya. Ang boses nito ay hindi nagyayabang, ito'y seryoso at puno ng pag-aalala. Hindi ako tumatawag para makigulo. Tumatawag ako dahil nag-aalala ako kay Ara. Natahimik si Miggy. Umiiyak siyang tumawag sa akin kanina, patuloy ni Leo. Sinabi niya sa akin ang nangyari. Pero may isa pa siyang sinabi. Isang bagay na kailangan mong malaman. Huminga ng malalim si Leo. Pagkatapos niyang makausap ka, tumawag daw si Katrina sa kanya. Didn't eh. Yan daw ang eksaktong sinabi. Isang salita. Parang isang kidlat na gumising sa nanlalambot na diwa ni Miggy. Ang salitang iyon ay hindi salita ng isang taong nagmamahal. Hindi iyon salita ng isang taong nasasaktan. Iyon ay salita ng isang manlalaro. Isang taong nanalo sa isang laro. Biglang nagbago ang lahat sa isip ni Miggy. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang nanlalamig na hinala. Ang pagsisisi ay napalitan ng galit. Salamat, Leo, mariin sabi ni Miggy at ibinaba ang tawag. Bigla siyang nagkaroon ng enerhiya. Tumayo siya, binuksan ang kanyang laptop at nagsimulang mag-type. Ang na sanay mag-analisa ng mga problema ay biglang nagising. Una, ang text message na natanggap ni Ara. Gamit ang kanyang koneksyon, ipinatrace niya ang pinagmulan ng numero. Ang resulta, isang burner phone, binili sa isang maliit na tindahan 2 kanto lang mula sa kondominium na tinitirhan ni Katrina. Pangalawa, ang pagkikita nila sa coffee shop ni Ara. Hiniling niya sa kanyang security team ang CC footage mula sa gusali sa tapat ng kapihan. Malinaw sa video, si Katrina, nakatayo sa isang sulok, naghihintay ng halos 20 minuto. Naghihintay ito sa pagdating ni Leo. Hindi iyon pagkakataon. Iyon ay isang ambush. Pangatlo, ang email. Ang blueprint. Nag-login siya sa kanyang account, hinanap ang anumang record na nagpapadala siya ng ganoong email. Wala. Zero. It was a fake. Isang gawa-gawang email na idinisenyo para wasakin ang tiwala ni Ara. Habang pinagdudugtong-dugtong niya ang lahat, isang nakakatakot na larawan ang nabubuo. Hindi ito isang kwento ng babaeng umaasa sa pag-ibig ng dati niyang kakilala. Ito ay isang planadong demolisyon. At ang target ay ang relasyon nila ni Ara. Kinuha niya ang kanyang susi at nagmamadaling umalis. Hindi na siya ang lalaking talunan at puno ng pagsisisi. Ngayon, siya ay isang lalaking naghahanap ng katotohanan, at ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Dumiretso siya sa opisina ni Katrina. Naabutan niya itong nagliligpit na ng gamit, isang ngiti ang nasa mga labi. Ang ngiti ng isang taong kontento sa kanyang nagawa. Miggy, sabi nito, halatang nagulat ngunit hindi natinag. Anong ginagawa mo dito? Isinara ni Miggy ang pinto. Hindi siya nagsalita agad. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mata, isang titig na malamig at matalim. Ang titig na ginagamit niya kapag may tatanggalin siyang tao sa kumpanya. Ano ba talaga ang gusto mo, Katrina? Tanong niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Nagbago ang ekspresyon ni Katrina. Sinubukan nitong gamitin ang dati niyang armas. Hindi kita maintindihan. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Matapos ang lahat ng pinagdaanan natin ang pangako mo kay Kuya David. Huwag mong gamitin ang pangalan niya, putol ni Miggy, ang bawat salita ay may diin. Hindi na yon. Inilapag niya sa mesa nito ang mga printout. Ang lokasyon ng burner phone. Ang screen cap mula sa CE. Ang record na nagpapakitang peke ang email. Lahat ng ito plinano mo, sabi ni Miggy. Bawat galaw, bawat salita. Binuo mo ang isang perpektong bagyo para sirain kami ni Ara. Ang tanong ko ulit, Katrina, bakit? Nawala ang lahat ng pagkukunwari sa mukha ni Katrina.
Nakita ni Miggy ang pagkawala ng kanyang maskara. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi na ang mahinang babaeng kailangan ng tulong. Siya ay isang taong puno ng isang bagay na mas madilim pa. Bigla itong tumawa. Isang tawang walang saya. Isang tawang basag at puno ng sakit at pait. Bakit, ulit nito, ang mga matay nagniningning sa galit na matagal ng kinikimkim. Tumingin ito sa kanya na para bang isa siyang basura. Ang gusto ko, sabi nito, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Ang gusto ko ay maramdaman mo ang sakit na naramdaman ko noong namatay si kuya. Ang gusto ko ay mawala sa iyo ang lahat tulad ng pagkawala niya sa akin. Natigilan si Miggy. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang hinahanap niyang sagot ay hindi tungkol sa pag-ibig o selos. Ito ay tungkol sa paghihiganti. Sarado na ang kapihan ni Ara. Ang mga upuan ay nakataob na sa ibabaw ng mga mesa. Ang tanging ilaw na bukas ay ang maliit na ilaw sa ibabaw ng counter. Si Ara ay nagpupunas ng isang mesang malinis na, isang kilos na paulit-ulit niyang ginagawa para lang may pagkaabalahan ang kanyang mga kamay. Ang boses ni Katrina ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Didn't eh. Hindi na siya umiiyak. Ang mga luha ay napalitan ng isang kakaibang klase ng katahimikan. Isang manhid na pakiramdam. Hindi ito simpleng hiwalayan. Pakiramdam niya ay ginamit siya, isang piyesa sa isang larong hindi niya alam na nilalaro pala. Narinig niya ang mahinang katok sa salaming pinto. Kahit hindi pa niya nakikita, alam niyang si Miggy iyon. Isang bahagi niya ang gustong magtago, huwag itong pansinin, at ipagpatuloy na lang ang buhay. Pero ang boses ni Katrina ay bumalik sa kanyang isip. Utang niya sa sarili niya na malaman ang lahat. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinto at binuksan ito. Nakatayo si Miggy sa labas. Iba ang itsura nito ngayon. Hindi na ito ang lalaking desperado at nagmamakaawa sa parke. Ang mga mata nito ay pagod pa rin pero mayroon ng determinasyon. Isang kalmadong lakas na ngayon niya lang nakita. Ara, sabi nito, ang boses ay matatag. Hindi ako naparito para manggulo o mamilit. Naparito ako para sabihin ang totoo. Kahit ito na ang huling pagkakataon na papayagan mo akong kausapin ka, kailangan mong malaman. Hindi siya sumagot pero tumabi siya para bigyan ito ng daan. Isinara niya ang pinto sa likuran nito. Ang katahimikan sa loob ng shop ay mabigat. Hindi umupo si Miggy. Inilapag nito sa counter ang isang manipis na folder. Ayokong humingi ng tawad. Ayokong humingi ng isa pang pagkakataon. Gusto ko lang na malaman mo ang katotohanan. Binuksan nito ang folder. Sa ilalim ng mahinang ilaw, nakita ni Ara ang mga dokumento. Isang police report na lumana. Mga printout ng mga text message. Mga litrato mula sa CIE. 5 taon na ang nakalipas, nagsimulang magkwento si Miggy, ang boses ay mababa at puno ng sakit na pilit tinatago. Namatay ang matalikong kaibigan, si David Gonzalez. Kapatid siya ni Katrina. Natigilan si Ara. Nag-away kami bago siya namatay. Isang away dahil sa negosyo, dahil sa pride ko. At iyon na ang huling pag-uusap namin. Sa burol niya, ipinangako ko kay Katrina na alagaan ko siya. Isang pangakong binuo mula sa pagsisisi. Itinuro nito ang police report. Ito ang report ng aksidente. Ito ang mga text na ginamit niya para manipulahin ako, palaging ipinapaalala sa akin ang utang na loob ko. Ito ang ebidensya na peke ang email na ipinadala niya sa iyo. Lahat ng ito ay isang plano, Ara. Tinitigan ni Ara ang mga papel. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang mga kilos ni Katrina na akala niya ay dahil sa selos, ang mga pag-iwas ni Miggy na akala niya ay dahil sa pagkakasala lahat ay may mas malalim at mas madilim na dahilan. Naging duwag ako pag-amin ni Miggy, ang tingin ay nakatutok sa sahig. Naging duwag akong harapin ang multo ng nakaraan ko. At sa pagiging duwag kong iyon, hinayaan kong masira tayo. At iyon ang kasalanang hindi ko mapapatawad sa sarili ko. Bago pa man makapagsalita si Ara, bumukas ang pinto ng coffee shop. Hindi ito nakakandado. Pumasok si Katrina, may isang ngiting nanunuya sa kanyang mga labi. Halatang hindi niya inaasahan na makita si Miggy doon. Ang ngiti nito ay dahan-dahang naglaho nang makita nito ang folder sa ibabaw ng counter. Well, sabi ni Katrina, sinubukang bawiin ang kanyang kumpiyansa. A little reunion. Nagsusumbong ka ba sa kanya, Miggy?
Tapos na ang laro mo, Katrina, mariing sabi ni Miggy. Doon na sumabog si Katrina. Ang maskara ng isang sopistikadang babae ay tuluyang gumuho. Ang nakatayo sa harap nila ngayon ay isang taong puno ng galit at sakit. Laro, sigaw nito, ang boses ay basag sa emosyon. Akala mo ba laro lang to? 5 taon, Miggy. 5 taon kong dinala ang galit na to. Nag-away kayo ng kapatid ko. Kung hindi dahil sa'yo, kung hindi dahil sa walang kwenta niyang pride, buhay pa sana siya ngayon. Buhay pa sana ang kuya ko. Tumingin ito kay Ara, ang mga matay nag-aapoy. At ikaw? Anong karapatan mong maging masaya sa tabi niya? Siya na dahilan kung bakit ako nag-iisa ngayon. Kinuha niya sa akin ang lahat. Kaya't dapat lang nakunin ko rin sa kanya kung anong pinakamahalaga sa kanya ngayon. Ikaw. Ang buong coffee shop ay napuno ng kanyang mga sigaw, ng kanyang mga hikbi, ng kanyang pait. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang kakaibang kalinawan ang naramdaman ni Ara. Tumingin siya kay Miggy. Nakita niya hindi ang isang makapangyarihang kundi isang lalaking pinahihirapan ng pagsisisi, ginagawa ang lahat para itama ang isang pagkakamali sa maling paraan. Tumingin siya kay Katrina. Nakita niya hindi ang isang masamang mangaagaw, kundi isang kapatid na nasasaktan, na nalunod sa sarili niyang pighati at naghanap ng mapagbibintangan. Sa unang pagkakataon, hindi na ito tungkol sa sarili niyang sakit. Hindi na ito tungkol sa sarili niyang insecurities. Dahan-dahan siyang lumapit kay Miggy. Ang lalaking kanina lang ay parang bakal sa katatagan, ngayon ay nakayuko, ang bigat ng mga salita ni Katrina ay malinaw sa kanyang mukha. Hindi siya nagsalita. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Miggy. Naramdaman niya ang pagkagulat nito. Nag-angat ito ng tingin, ang mga matay puno ng di makapaniwalang tanong. Hinigpitan ni Ara ang pagkakahawak sa kamay nito. Tumingin siya sa mga mata nito at pagkatapos ay kay Katrina, na ngayon ay natigilan sa kanyang ginawa. Sama nating haharapin to, bulong ni Ara, sapat lang para marinig ni Miggy. Iyon lang. Hindi pinapatawad na kita. Hindi okay na ang lahat. Kundi isang pangako. Isang desisyon. Isang pagpili. Ang pagpiling huwag nang tumakbo. Nawala ang lahat ng lakas sa mukha ni Katrina. Ang inaasahan niyang makitang pagkasira at pag-aaway ay napalitan ng isang bagay na hindi niya maintindihan, pagkakaisa. Ang kanyang paghihiganti ay hindi nagdulot ng sakit na inaasahan niya. Ito'y nagdulot ng katotohanan. Tinalo niya ang sarili niya. Walang imik na tumalikod si Katrina at lumabas ng pinto, iniwan ang isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa mga sigaw kanina. Naiwan si Ara at Miggy, magkahawak ang kamay sa gitna ng coffee shop. Walang nanglihim sa pagitan nila. Ang lahat ng kasinungalingan ay naalis na. Ang natira na lang ay ang wasak na pundasyon ng kanilang relasyon at ang tanong sa kanilang mga mata. Saan sila magsisimula? Lumipas ang ilang buwan. Ang amoy ng kape sa kapihan ni Ara ay pareho pa rin. Ang tunog ng steamer at ang mahinang usapan ng mga customer ay hindi nagbago. Pero may isang bagay na iba. Isang bagay na bagong-bago. Si Miguel de Leon, nakasuot ng simpleng itim na shirt at maong, ay tahimik na nagpupunas ng isang mesa sa sulok. Napangiti si Ara habang pinagmamasdan niya ito mula sa likod ng counter. Wala na ang ng Innovate Corp. Na pumasok sa kanyang buhay. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay si Miggy. Ang kanyang Miggy. Ang lalaking natututong maging present. Hindi naging madali ang mga nakalipas na buwan. Puno iyon ng mahahabang pag-uusap. Ng mga luhang hindi na dahil sa selos, kundi dahil sa pag-intindi sa sakit ng isa't isa. Puno iyon ng mga session sa isang couples therapist na nagturo sa kanila kung paano makinig. Naalala niya ang sinabi ng kanilang therapist sa isa sa mga unang session nila. Ang tiwala ay hindi parang switch na ino-on at off, ito ay isang halaman na kailangang diligan araw-araw. Minsan, malalanta. Minsan, mamumulaklak. Ang importante ay hindi kayo tumitigil sa pagdilig. At iyon ang ginawa nila. Diniligan nila. Araw-araw. Okay na ba, ma'am? Tanong ni Miggy, lumapit sa counter at nagkunwaring isang masipag na empleyado. Yenen, pwede na, biro ni Ara, pinipigilan ang kanyang ngiti. Pero kailangan mo pang bilisan. Baka matanggal ka sa trabaho. Tumawa si Miggy, isang tawang malaya at magaan na bihira niyang marinig noon. Hinawakan nito ang kanyang kamay sa ibabaw ng counter.
Ang init ng palad nito ay hindi na nagdudulot ng kaba kay Ara, kundi ng kapayapaan. Tungkol kay Katrina, nalaman nilang umalis na ito sa kumpanya at bumalik sa probinsya. Walang nakakaalam kung ano na ang nangyari sa kanya. Walang galit si Ara. Awa lang. Umaasa siyang balang araw, mahahanap din nito ang kapayapaan na matagal nitong ipinagkait sa sarili. Nang magsara ang shop at sila na lang dalawa ang natira, umupo sila sa paborito nilang mesa sa tabi ng bintana. Sa labas, ang mga ilaw ng syudad ay nagsisimula ng kumislap. Ini-imagine mo pa rin ba yung bahay? Biglang tanong ni Miggy, ang boses ay seryoso. Tumingin si Ara sa kanya. Anong bahay? Yung nasa blueprint. Yung pangarap kong bahay, sabi nito, bahagyang nahiya. Iyon sana ang magiging sorpresa ko sa'yo noon. Isang lugar kung saan pwede tayong bumuo ng sarili nating mundo. Malayo sa lahat. Ngumiti si Ara, isang ngiting totoo at walang bahid ng sakit. Hindi ko kailangan ng malaking bahay, Miggy. Tumingin siya sa paligid ng kanyang maliit na coffee shop. Ang mga pader na siya mismo ang nagpinta. Ang mga mesang pinag-ipunan niya. Ang bawat sulok na may kwento. Ito, sabi niya, habang hinahawakan ang kamay ni Miggy na nakapatong sa mesa. Ito ang mundo ko. At masaya akong nandito ka. Tinitigan siya ni Miggy, ang mga mata nito'y puno ng emosyon. Puno ng pag-unawa. At puno ng isang bagay na mas malalim pa sa pag-ibig, respeto. Ara, sabi nito, ang boses ay mababa at taimtim. Alam kong marami pa tayong kailangang ayusin. At alam kong may mga araw na babalik pa rin ang takot mo, at babalik din ang pagiging duwag ko. Huminga ito ng malalim, tila kinukuha ang lahat ng lakas ng loob. Hindi na ako mangangako ng kahit ano, Ara. Tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata. Ipapakita ko na lang sa'yo araw-araw. At sa mga salitang iyon, naramdaman ni Ara ang huling piraso ng pader sa kanyang puso na tuluyang gumuho. Hindi dahil sa isang grandeng pangako, kundi dahil sa isang simpleng katotohanan. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Sa labas, ang gabi ay malalim na, pero sa loob ng maliit na coffee shop, isang bagong umaga ang nagsisimula. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa isang magarbong kasal o sa isang bahay na pangarap. Hindi ito ang happily ever after. Ito ang inisimula. Isang simula na binuo hindi sa perpektong tiwala, kundi sa araw-araw na pagpiling magtiwala, umunawa, at manatili. At para kay Ara, iyon ay higit pa sa sapat. At dito po nagtatapos ang kwento ni Ara at Miggy. Sa lahat ng aming minamahal na tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat. Salamat sa inyong oras, sa inyong pakikinig, at sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa amin. Isang paglalakbay sa mga komplikadong sulok ng puso ng tao, kung saan ang pag-ibig at takot ay madalas na magkahawak kamay. Nais naming isalaysay hindi lang ang isang tipikal na love story, kundi isang kwento tungkol sa mga tunay na tao, mga taong may daladalang sugat mula sa nakaraan, mga taong nagkakamali, at mga taong nagsisikap bumangon. Dahil ang pag-ibig sa tunay na buhay ay hindi laging perpekto. Hindi ito isang fairy tale. Ito ay isang pagpili. Isang matapang na pagpili na manatili, umunawa, at magpatawad, lalo na sa mga panahong pinakamahirap gawin ito. Ito ang mensaheng nais naming iwan sa inyo, na ang tunay na lakas sa isang relasyon ay hindi nasusukat sa kawalan ng problema, kundi sa kakayahang harapin ang mga ito ng magkasama. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Ara, Miggy, at maging sa mapait na karanasan ni Katrina. Ngayon, kami naman ang gustong makinig sa inyo. Ano ang paborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang pinaka-nagmarka sa inyong puso? Mag-iwan lamang po ng komento sa ibaba. Ang inyong mga saloobin at mensahe ang nagsisilbing inspirasyon at lakas para sa amin upang patuloy na lumikha ng mga kwentong tatatak sa inyong mga puso't isipan. Muli ang aming taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa isa na namang bagong kwento.